Magandang araw mga ka-4Ps. Narito na naman po tayo ulit para sa isang family development session sa pinamagatang Session 2, Sustaining a Healthy Lifestyle and Family Well-being. Ano nga daw po ba ang healthy lifestyle at ano daw po ba ang family well-being? Ito ay pagiging at pagkakaroon ng seguridad sa magandang pamumuhay at pagtaas ng kanilang kalidad sa kanilang pamilya. So, ngayon, ang layunin po natin sa pagtatapos ng ating aralin, mga ka-4Ps, ay inaasahan po na ang bawat isa, unang-una ay matukoy ang mga paraan ng pagpapanatili ng malusog na pamumuhay. Ang ikalawa po ay upang may paliwanag ang kahalagahan ng malusog na pamumuhay sa ikabubuti ng bawat isa sa loob ng pamilya, no? At ang ikatlo po ay pagpapakita at pagpapahalaga sa kalusugan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga tamang gawain at disiplina ng bawat miyembro, no? So ngayon po, magpapakita po ako ng mga iba't ibang larawan na nagpapatungkol sa healthy at unhealthy lifestyle ng sambahayan. Kung nakikita po natin sa bandang itaas sa kaliwang bahagi, no? Ano po ba ang nakikita nyo sa unang-unang larawan? Mhm, tama po, no? Nagpapakita ito ng sama-sama sa hapagkainan o sabay-sabay kumakain. Ito po ba ay nagpapakita ng healthy lifestyle ng pamilya? Oo o hindi? Very good. So, sa ikalawang larawan po, kung makikita po natin ang isang bata ng kumakain ng chips, junk foods, no, soft drinks at iba't iba pa. Nagpapakita po ba ito ng magandang gawain ng isang bata? Oo o hindi? Tama po, no? So, ang bata po kumakain ng junk foods. Alam naman po natin na ang sobra-sobrang pagkain po ng mga sweets, soft drinks, mga junk foods, burgers o processed meats or processed foods ay nakakasira ng ating kalusugan, no? So, titignan naman po natin sa ikatlong larawan, ang pamilya na may hawak ng cellphones. Nagpapakita po ba ng magandang gawain o healthy lifestyle ng pamilya? Okay, hindi po, 'no? So, masyado na po natututok ang mga bata at mga magulang sa mga gadgets, sa social medias at iba't iba pa. Napapabayaan na po ang kanilang sarili. Dapat na maintain pa rin po natin ang pagkakaroon ng tamang ehersisyo, 'no, sa ating pamumuhay at bigyan nating limitasyon ang mga bata sa paggamit ng mga gadgets, 'no? So, sa bandang baba naman po sa ikaliwang bahagi, start po tayo. Ang nanay po nagpapa-check up kasamang anak at sinisiguridad ng magulang na nasa tamang kalusugan ang kanyang anak. Ito po ba'y tamang gawain, healthy lifestyle or unhealthy lifestyle? Correct, 'no? So, tama po ang ginagawa ng nanay, ng magulang, 'no, na dalhin po ang bata sa health centers o sa doktor upang magpa-check up, 'no? Isang magandang healthy na gawain ng pamilya ang masiguridad na ang kanilang, kasama sa sambahayan ay nasa magandang kalusugan, 'no? So, sa bandang gitna po, sa ibaba, nakikita po ang mga magulang na nag-aaway-away sa harap ng bata. Ito po ba ay healthy o unhealthy? Correct. Eto po ay maling gawain, 'no? So, alam naman po natin sa loob ng tahanan kung anong ginagawa ng mga magulang, sila po ay nagiging modelo sa loob ng tahanan, 'no? Kung ang mga magulang ay nagpapakita po ng
mga pag-aaway, sagutan, pagmumura, ito po ay na-adapt ng isang bata sa loob ng tahanan at ito po ay kanilang kalalakhan. So, dapat magkaroon po tayo ng tamang disiplina, pagbibigay ng moral, no? Pagbibigay ng mga magagandang asal or pagpapakita ng magagandang asal upang masiguradad natin ang kanilang paglaki ay magiging tama, mabuti at magaling makipagtungo 'no, sa lipunan. So, ang pinakahuli pong larawan ng pagpapakita ng, paglilinis, tinuturuan po ng mga magulang ang mga bata na maglinis, magpunas, hugas ng plato. Ito po ba ay unhealthy o healthy? Very good, 'no? So ito po ay healthy lifestyle ng pamilya, 'no? So nagpapakita po ang mga magulang ng paglilinis ng kanilang tahanan upang magkaroon po ng magandang environment sa loob ng tahanan, 'no? So ngayon po tatalakayin po natin ang patungkol po sa sustaining healthy lifestyle and family well-being. So unang-una nating aralin ang konsepto ng healthy lifestyle. Ano daw po ba ang healthy lifestyle, 'no? Ito po ay tumutukoy sa mga gawing makakatulong upang mapanatiling malusog ang katawan, isipan at pakikitungo sa ibang tao. Ito ay hindi lamang para sa sarili, kundi para rin sa kapakanan ng buong pamilya, 'no? 'Di ba po, kapag nagpapakita tayo ng magandang pakikitungo sa nakakasama natin sa komunidad, halimbawa sa ating mga kapitbahay, sa mga kaibigan, kapamilya, ito po ay kumakatawan sa loob ng inyong tahanan, 'no? So, nagkakaroon kayo ng magandang isipan, tinuruan kayo ng mga magulang na maging magaling, mahusay, magkaroon ng malawak na pag-iisip at iba pa, 'no? So, sinabi rin po dito na hindi lang po doon sa loob ng tahanan ang makikinabang, 'no, ng pag-aaral o pagkatuto ng healthy lifestyle, 'no? Kundi na rin po sa buong pamilya, 'no? At makakapag-share din kayo ng as a model doon po sa inyong ginagalawang komunidad, 'no? So, ang susunod naman po, ang mga pangunahing aspeto na dapat alamin natin 'no, sa ating tahanan 'no. Ang pamilya ay dapat unang-una magkaroon ng tamang pagkain. Kumain ng sapat at masustansyang pagkain tulad ng prutas, gulay, isda, itlog at gatas. Ikalawa po, iwasan ang labis na matatamis, mamantika at maalat na pagkain. At panghuli, kumain sa tamang oras, lalong-lalo na ang almusal, 'no? So, sinabi naman po natin ang pagkain ng gulay, ang mga prutas, isda, itlog at gatas, ito po ay mga um, masustansyang pagkain na makakatulong din po sa pag-develop, 'no, ng isang bata. Hindi lamang po sa bata, kundi sa buong pamilya, 'no? Dapat may sapat. Hindi tayo laging nagpa-processed foods, processed meats. Dapat din po tignan din natin kung anong magiging epekto sa ating kalusugan kapag kumakain tayo, no? So, lahat ng sustansya ay lahat po ay nanggagaling po sa ating kinakain. Sinabi po na ang labis na pagkain ng mamantika, matatamis at maalat, alam naman po natin 'no, na magkakaroon po ng mga epekto sa ating pangkalusugan 'no, sa sobra o labis-labis 'no, na pagkain ng mga ganitong pagkain. It can cause naman po ng, halimbawa po ng mga high bloods, diabetes 'no, magkakaroon po ng mga sakit sa bato kapag sobra-sobra at labis-labis po ang lasa ng pagkaing kinakain 'no. Breakfast po ay pinaka importante sa isang, pagkain 'no. Kahit mag-skip ka na ng almusal as long as kumain ka ng, almusal,
makakatulong po ito upang makabawi ng enerhiya na gagamitin sa buong araw. So, since natutunan naman po natin ang oras sa tamang pagkain na pangunahing aspeto na kailangan ng isang pamilya, dumako naman po tayo sa regular na ehersisyo. Ang regular na ehersisyo ay kahit magdaan po tayo ng 30 minutes araw-araw para sa simpleng ehersisyo gaya ng paglalakad, pagtakbo, pagbisikleta o pagsayaw. Mga magulang, mga nanay, mga tatay, turuan po natin ang mga bata na magkaroon po sila ng exercise in a day. Huwag po natin hayaan sila ay nakatutok lamang sa gadgets at bigyan po natin sila ng exercise every day, no? Simpleng paglalakad, isama po sa palengke, kayo rin po mga magulang sa pagsusundo ng mga gawaing bahay, paghugas ng plato, pagbibisikleta, paglalaro 'no, na sa labas ng mga bata ay nakakatulong po sa kanila bilang ito po ay pangunahing ehersisyo. Halimbawa po sa mga magulang, mga nanay po 'no, karamihan po sa atin sa komunidad ay nagkakaroon po ng Zumba, every morning. Meron po ba sa inyo na kasali o kalahok po dito sa mga ganitong program sa inyong barangay? Very good po, 'no. So, ito rin po ang regular na ehersisyo ay makakatulong po sa pagpapatibay ng ating kalamnan, puso at baga. So, makakaiwas po tayo sa sakit, 'no. So, ang ikatlo po, dapat po ay magkaroon ng sapat na tulog, 'no. Ang mga bata daw po ay kailangang matulog ng 8 hanggang 10 oras bawat araw, 'no. Sa mga matatanda ay kinakailangan naman po matulog ng 6 hanggang 8 oras, 'no. Karamihan po sa ngayon sa mga, sa pamumuhay po natin 'no, karamihan po ng mga bata ay napupuyat po dahil po sa paglalaro sa kanilang mga cellphones. So, isa pong hindi magandang halimbawa po iyon, na maaari pong makaapekto sa kanilang kalusugan. Halimbawa po sa sobrang puyat 'no, pagkakaroon po ng wala ng exercise 'no, hindi na nakakakain sa tamang oras. Yun po ang nangyayari na maaaring makaepekto at makalala sa kanilang kalusugan. So, ang ikaapat po, pag-iwas sa bisyo. Meron po ba sa inyo ang naninigarilyo, umiinom ng alak, gumagamit ng bawal na gamot? Okay po. Iwasan po ang paninigarilyo, pag-inom ng alak, paggamit ng bawal na gamot, 'no? At maging mabuting halimbawa sa mga bata at miyembros ng pamilya. Okay po. Kung kayo po ay naninigarilyo, iwasan niyo na po. At kung kayo po ay umiinom ng alak, huwag palagi at huwag pong ipakita sa mga bata. Kasi alam naman po natin kung anong nakikita ng mga bata sa loob ng tahanan, siya rin pong ginagawa nila hanggang pagtanda, 'no? So, nagkakaroon po ng problema sa loob ng tahanan. Sa sobrang pagkakaroon ng bisyo, halimbawa ng pag-inom ng alak at paggamit ng bawal na gamot, ito po ay nakakasira po sa pundasyon, sa koneksyon at sa pagkakaroon ng pagmamahalan ng pamilya, 'no? So, dapat po ay iwasan po natin 'tong mga 'to. Dito po kasi nag-i-start po, dito po nag-i-start ang pananakit, 'no? Pananakit sa magulang, pananakit sa asawa, at kung ano-ano pang immoral, 'no, na asal na maaring gawin kapag nagbibisyo ang isang tao, 'no? So, ang ikalima naman po ay kalinisan sa katawan at kapaligiran, 'no? Laging maligo, magsipilyo, maghugas ng kamay bago kumain at pagkatapos gumamit ng palikuran, 'no? Ang huli ay panatilihing malinis ang bahay at paligid upang makaiwas sa sakit.
'no? So, bilang, pagiging malinis sa katawan po ay nakakaiwas din po tayo sa, sakit 'no. Naniniwala naman tayo it's better to prevent than to cure, 'no? So, mas maganda na pong, agapan agad kesa gamutin, 'no? Ayun lang po ang tungkol sa aspeto ng pangunahing, um, konsepto ng healthy lifestyle.